Sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus. Sa dugo ni Jesus. Sa dugo ni Jesus. Bigyan ng bagong eardrum. Yan si Willie Santiago, mga kaibigan, tagabasa dati ni Brother Eli. So ganyan na siya ngayon, no? Simula nung nakipaghiwalay kay Brother Eli, naging born again na, mga kababayan. Bigyan ng bagong eardrum. Sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus. Sa dugo ni Jesus. Sa dugo ni Jesus. Bigyan ng bagong eardrum. Bigyan ng bagong eardrum. Bigyan ng bagong eardrum. Yan. Sabi niya mga kapatid, bigyan daw ng bagong eardrum. Saan ka naman nakabasa sa Bible na sinabi ng Diyos o ng mga apostol, bigyan ng bagong eardrum? Ano nangyari sa'yo, Willie? Kawawa mga miyembro mo, bigyan ng bagong eardrum. Yung video po na yan, mga kapatid, mga ka-Bible study, yung si John Jit, Brother Edwin ang pangalan yan eh. Opo, Brother John Jit Geronimo, Brother Willie. Oo, mahina yung kanyang pandinig, Opo. yung kanyang tainga. Kaya noong yan ay maka-attend sa ating pagkakatipon sa Plaridel, Bulacan, di pinag-pray natin, Brother Edwin. Yes. At yung ang aking daliri ay isinuot ko sa kanyang tainga, Brother Edwin. Yes, opo. Ngayon, dahil dun sa video na yon, dun nangantyaw, buhay pa si Brad Eli nun eh. Opo. Tapos yung si KDR, nangangantyaw sila. Ang una nilang tinawag sa akin Boy Tutuli. Opo, kasi daw po, may tulili lang daw po yung nasa tenga kaya hindi makarinig. Brother Willie. Oo, may tutuli sa tainga. Opo. Oo, at kadiri daw yung ginawa ko na yon, Brad Edwin. Opo, yun po kanilang paratang sa inyo. Ayun, yung Marlon Kanya, yan, may comment. Pakibasa mo, Brad Edwin, sa Facebook. Ayan, sabi po ni Marlon Kanya, na viewers po natin sa Facebook, dati po tawag namin sa inyo, Boy Tutuli. Pasensya na po, nakulto lang po kami sa MCGI. Ayun, Brother Willie, may nagpapatuloy na talagang ang tawag pala sa inyo ng mga taga-MCGI, Brother Willie, ay Boy Tulili. Boy Tutuli. Tutuli pala, Tulili, Boy Tutuli. Tutuli, Oo, kasi nga, yun yung nadinig nila sa mga leader nila. Buhay pa si Brad Eli, no? Tapos Yes. si KDR, Opo. nangangantyaw, Boy Tutuli. Nakakadiri daw yung ginawa ko kasi raw yung aking daliri, Brad Edwin, Yes. sinuot ko doon sa taingan noong John Jit, Brad Edwin. Opo. Kaya kadiri, ganon. Yun ang kantsaw noon nung mga fanatics dahil ganon nga, yung kanilang mga leader Brother Edwin Opo, ang datingan, Brother Willie, maselan sila, no? Oo, maselan. Tapos dahil doon sa video na may binanggit ako na bigyan ng bagong eardrum, Opo. Brother Edwin. Yes. Ngayon, itong mga mga fanatics, kasi sinagot ko na dati yan Opo. Doon pa lang sa Boy Tutuli na yun napatigil ko na si Soriano dyan, saka si KDR Opo, tapos na usapan. Tapos na usapan dyan kasi hindi na nga nila binanggit uli yung Boy Tutuli na yan Yes, opo. Kasi yung sinasabi nilang kadiri daw yung aking ginawa na ilagay yung aking daliri doon sa tainga noong John Jit Geronimo. Opo. Nung basahin ko sa Biblia, Brad Edwin, sila lumabas na wala talagang alam walang unawa Kasi ito kasing mga fanatics na ito, Brad Edwin, Opo. sa pangunguna ng kanilang leader ngayon na si KDR, natutupad sa kanila yung nakasulat sa Biblia, nagsisialipusta sa mga bagay na hindi nila nalalaman. Ikalawang Pedro 2:12. Basahin natin, mga kapatid, mga ka-Bible study, yung nakasulat. Tatapwat ang mga ito na gaya ng mga kinapal na walang bait, na ipinanganak na talagang mga hayop upang hulihin at lipulin, na nagsisialipusta sa mga bagay na hindi nila nalalaman. Ayan, Brother Edwin. Opo. Yan yung nakita kong lapat dito sa mga fanatics. Opo. Magmula sa kanilang leader na si KDR. Sila ay nagsisialipusta sa mga bagay na hindi nila nalalaman.
Yes, Brother Willie. Ibig sabihin, sila po ay nang-aalipusta. Pero hindi naman nila alam kung ano yung kanilang inaalipusta, Brother Willie. Oo, nangangantsaw. Yes. Oo, doon sila magaling mangantsaw, alipusta sa mga bagay na hindi nila nalalaman. Yes. O kaya noong yan makarating sa akin na sila ang kanilang pag-aalipusta si Boy Tutuli ang tawag sa akin. Opo. At nakakadiri daw yung aking ginawa na yon. Yes. Sabi ko kasi wala kayong nalalaman talaga sa Biblia. Opo. Hindi ako ang una kakong naglagay ng daliri sa tainga. Opo. Si Jesus Christ kako, nabasa ko ginawa yon. At sinundan ko lang si Jesus Christ. Ibig sabihin, Brother Willie, yung ginawa ni Jesus Christ, ginawa mo lang din doon kay Brother Jonjit. Yes. Kumbaga, meron akong padron, meron akong halimbawang sinundan, Brother Edwin. Yes, meron kang ginaya, Brother Willie. Yes, at mababasa yan sa Marcos 7:32-33 ng Magandang Balita Biblia. Dinala ng mga tao sa kanya ang isang lalaking bingi at pipi. At nakiusap sila sa kanya na ipatong niya rito ang kanyang kamay. Inilayo muna ni Jesus sa karamihan ng lalaki at isinuot ang kanyang mga daliri sa mga taingan nito. Pagkatapos, lumura si Jesus at ipinahid ito sa dila ng pipi. Ayan, Brother Edwin. Opo. Pag binasa natin yung mga sumunod pang mga talata, Yes. yung lalaking pipi at bingi, Brother Edwin, Yes, Brother Willie. yan ay nakarinig at nakapagsalita yan, Brother Edwin. Opo. Ngayon, may ginawa ang Panginoong Yesus diyan sa lalaking pipi at bingi, Brother Edwin. Opo. Ang ginawa niya, yung kanyang mga daliri, isinuot niya sa mga taingan noong lalaki, Brother Edwin. Opo. Tapos hindi lang yon, lumura si Jesus. Lumura siya, tapos ipinahid sa dila noong pipi. Sabi ko, kung yung mga fanatics, ang kantsaw nila dahil narinig nilang nangangantsaw noong araw sila Brad Eli, at si KDR, kinakantsawan ako, nakakadiri daw yung ginawa ko, Brad Edwin. Opo. Sabi ko, kung palang itong mga ito nabuhay sa panahon ng Panginoong Hesukristo. Opo. At nakitang ginawa ito ng Panginoong Hesus doon sa lalaki. Yes, opo. Na nilagay yung daliri sa Tinga. tenga. Tapos hindi lang yon na lumura pa. Opo. Tapos pinahid sa dila ng pipi. Oo. Ba'y sasabihin ka ako ng mga ito, yak, kadiri, iu, kadiri si Jesus. O, baka sabihin, Brother Willie, sobrang kadiri ka naman. Ayun, Brother Edwin. Opo. Nung yan basahin ko, alam mo, napigil si Brad Eli kahit si KDR. Ibig sabihin, hindi nila alam yung proseso na yan, Brother Willie. Hindi nila nabasa yan. Hindi nila alam yan na may talata pa lang ganyan, Brad Hindi Edwin. nagulat nung inilabas mo yung talata. Nagulat. Tigil Kaya na-stop yung Boy Tutuli. Okay. Yung kadiri. Huminto yung Brad Edwin . O, tapos ngayon, may nagtatanong nga naman, may nangangantsaw na naman ba? Oo, ngayon kasi, merong mga yung video na yan kinakalat. Opo. Nung mga bago na lang ng mga fanatics. Okay. Kaya ang kanila naman ngayong pinaiingay yung sinabi ko na bigyan ng bagong eardrum. Ibig sabihin, Brother Willie, doon sa una nilang kantsaw, hindi nakalusot sa'yo eh. O ngayon, meron naman silang panibagong kantsaw. Oo, yung sinabi ko na bigyan ng bagong eardrum. Oo, yun. Yun ang pinag-iingay ngayon, Brother Willie. Oo, kaya ang kantsaw nila sa akin, ito si Willie Santiago, si Boy Eardrum. Boy Eardrum, Brother Edwin. Talaga nagle-level up, pati yung bansak sa'yo, Brother Willie. Oo, kasi yung Boy Tutuli, saka yung kadiri, napatigil ko sila doon, Brother Edwin. Tapos nausapan dahil naglitaw na ako ng talata . Yes. Hindi na yan muling lumabas sa bibig ni Brad Eli. Opo. Hanggang sa siya pumanaw na. Opo. Kahit si KDR na nahimik na Brad Edwin . Yes, oo. Ngayon meron lang nag-iingay ngayon na mga bagong sulpot ng mga fanatics, Brad Edwin. Bagong usbong, Brother Willie. Bagong usbong. Sumusulpot, Mga bagong singaw. Yes. Na yung video na yon pinagtatawanan nila, Brad Edwin. Opo, yung bagong eardrum. Napakinggan yung sinabi ko na bigyan ng bagong eardrum.
Abay, para si Kuya Willie pala ito. Si Willie Revillame. Opo. Bigyan ng bagong jacket yan. Oo, Di ba? parang ganun. Pagka nakatuwaan ka ni Willie Revilla, bigyan ng jacket. Bigyan ng jacket. Di ba? No? Cellphone. Ako naman, bigyan ng bagong eardrum. Oo, talagang bantugma. Brad Edwin. Ito ngayon. May mga viewers tayo. Brad Billy, ano masasabi mo dyan sa video na yan na ang kantyawe, ikaw raw si Boy Eardrum? Opo. Kasi sinabi mo raw doon sa pinag-pray mo, bigyan ng bagong eardrum. Yes. Kaya ako naman pina-stop yung video. Nga gusto kong i-play uli sa tuloy-tuloy. Ano ba naging resulta, Brad Edwin, nung ipag-pray ko yung John Jit Geronimo na mahina yung pandinig? Opo. Ano ba naging resulta noong ako ay magsalita na siya bigyan ng bagong eardrum? Sige, ulitin ang video at tuloy-tuloy na nating panoorin. Sige ha. Sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus. Sa dugo ni Jesus. Sa dugo ni Jesus. Bigyan ng bagong eardrum. Bigyan ng bagong eardrum. Pagkaloob ng malinaw na pandinig. Be healed. Be healed. Be restored. Be restored. In Jesus Christ's name. Jesus Christ's name. Thank you, Lord Jesus Christ. Thank you, Lord Jesus Christ. Amen. Amen. Magandang araw po sa lahat. Ako po si Brother Efren Geronimo mula po dito sa Canada. Unang-una po sa lahat, ako po ay nagpapasalamat sa ating Panginoong Diyos sa Kanya pong patuloy na kagandahang loob sa akin. Mula po kasi nung naipag-pray ni Brother Willie ang aking kaliwang tenga, ay hanggang ngayon po ay mabuti ang aking kalagayan. 2 beses po kasing naoperahan ang aking kaliwang tenga. Una po ay nung ako'y bata pa, at yung ikalawa po ay noong 2016. Sabi po sa akin ng doktor na nag-opera sa akin ay meron pong kailangang tanggalin na cyst sa loob ng aking tenga. Pero hindi na daw po nila may babalik ang aking pandinig sa kaliwang tenga dahil na po basag na po yung eardrum. Ako po ay naoperahan sa Pampanga ENT and General Hospital sa San Fernando, Pampanga noong 2016. At nitong taon po, buwan ng Mayo, ako po ay pumasyal sa pagkakatipon nila Brother Willie at doon po ay naikwento ko sa kanya ang aking kalagayan. Sinabi ko po sa kanya na hindi na po nakakarinig ang aking kaliwang tenga. Agad-agad po ay pinagpray niya po ito. Pinasok niya po yung kanyang daliri at simulan niya pong mag-pray. Pagkatapos noon, kakaiba po ang aking naramdaman. At nung oras din po ngayon, pagkatapos po ng prayer ay sinubukan po ni kapatid na Willie na mag-create ng sound malapit po sa aking kaliwang tenga. At awa po ng Diyos, ako po ay nakarinig. At ako po ay nagbigay ng testimony sa harap po ng mga kapatiran. Sa oras din po ngayon na ako po ay nakarinig. Yun po. At ito po ay hindi gawa-gawa. Hindi po gawa-gawa ni Brother Willie hanggang nung klaseng pangyayari. Kaya po, sa pagkakataong ito, ako po ay lubos nagpapasalamat dahil isa po ako sa maraming taong napagaling ng ating Panginoon Jesus. Salamat din po kay Brother Willie na may marami po ang marating ng iyong pangangaral na may kalakip na pagpapagaling. Salamat po sa Diyos. Ayan, Brother Edwin. Opo, Brother Willie. Oo, yung si Brother John Jit Geronimo, no? Opo. Siya exeter sa MCGI. Yes. At dati pang nagmanggagawa dito sa division ng Bulacan, Brother Edwin. Opo. May problema yung pandinig niya. O kasi Brother Willie, sa pagkakatanda ko, nung iyan ay makakwentuhan natin sa Robinson, Pampanga, siya ay nagtatrabaho sa abroad. Ngayon, doon sa kanyang pinagtatrabahuhan, Brother Willie, ay mayroong pagsabog na nangyari doon sa pinagtatrabahuhan niya. Kaya yung pagkabasag ng kanyang eardrum ay doon niya nakuha, doon nangyari sa yung pabrika ng kanyang pinagtatrabaho dahil nga mayroong malakas na sumabog, Brother Willie. So yung tenga niya ang naapektuhan yung kanyang kaliwang tenga. Oh, yung eardrum niya, no? Yes, opo. Kaya kung alam ko yung problema nung tenga niya, Brother Edwin, Yes. noong yun ipag-pray natin, ano? Opo. At yun ngang aking daliri ay isinuot ko sa kanyang tenga. Yes. Di ba yung aking sinabi, bigyan siya ng bagong eardrum. Opo.
Brad Edwin. Yes. O ngayon, hindi naman piniplay kasi yan, hindi naman yan pinapatugtog ng buo Opo. ng mga nangangantsaw, Brad Edwin. Ibig sabihin, kinakat, Brother Willie. Hinakat. Hanggang doon lang sa bigyan ng bagong eardrum yung sinabi ko. Yes. At doon na sila nakakantsaw. Opo. O ngayon, kaya yan pinlay ko ng buo, Brad Edwin. Opo. Tapos nandyan mismo yung tao, nagpatotoo, Brad Edwin. Opo. Na nung siya'y maipag-pray, nakarinig siya, Brother Edwin. Opo. Gumaling, Brad Edwin. Yes. Ano? Opo. Yung kanyang pandinig, bumalik, Brad Edwin. Opo. Kaya yung sinabi kong bigyan ng bagong eardrum, Opo. Brad Edwin, nangyari yun. Opo. Nangyari yun. Kasi nakarinig, Brother Willie. Nakarinig eh. O ngayon, yung mga nangangantsaw, kinakantsawan ako na ako'y si Boy Eardrum. Opo. Dahil yung bigyan ng bagong eardrum, Brad Edwin. Opo. Hindi kasi nila alam yung Brad Edwin kung bakit ganun ako magsalita. Opo. At yun din yung gusto kong i-share dito sa marami nating kasama ngayong gabi, 78 sa YouTube Live, Brother Edwin. Opo, Brother Willie. 30 naman sa Facebook Live. 13. Opo. Yan, salamat sa ating mga kasama. Yan, nag-80 na sa YouTube Live, Brad Edwin. Opo, ayan, may testimony pa, Brother Willie. Yan, galing kay Channel 4423. Sige, pakibasa mo. Opo, sabi niya, good evening po. Magpapasalamat po ako sa Diyos sa kagalingan sa pag-pray sa akin. Sa akin at asawa kong noong Sunday. Sabay po kami gumaling. Kinagabihan. Siya po sa kanyang sipon at akin po sa gout. Maraming salamat po. Yan, salamat po diyan kay Channels 4423. Oo, na nagpapatotoo na pinagaling silang ng Panginoon silang mag-asawa, Brad Edwin. Opo, Brother Willie, sumabay daw po sila nung Sunday. Doon sa panalangin, gumaling po sila. Kinagabihan. O ngayon, Brother Edwin, ganito. Yung nasa video, di ba, yung aking daliri nasa teenga Opo. nung Brad Jodjit. Yes. May batayan ako sa Bible. Opo. Tanungin mo kung kumbinsido yung mga nasa Facebook, nasa YouTube, na si Brad Willie, kumbaga, hindi dahil gusto kong gawin yun, Brad Edwin. Kundi dahil sinundan ko lang yung ginawa ni Jesus Christ, Brad Edwin. Opo, naiintindihan po ba natin mga kakwentuhan, mga katalakayan dito po sa ating programa na yung pong ginawa ni Brother Willie na isinuot niya yung kanyang dalawang daliri doon sa tenga ni Brother John G. Geronimo na mayroon pong problema sa kanyang eardrum. Yun po ay meron palang padrod, meron palang ginayahan si Brother Willie nung pagsusuot ng daliri na yun sa tenga. At wala pong iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo, Brother Willie. Yes. Oo. Naintindihan po ba natin yun, mga katalakayan? Nasundan po ba natin yun? Nauha po ba natin punto na yun na napamalian ni Brother Willie na yung sinasabi ng mga bashers, ng mga fanatics, kadiri daw po si Brother Willie. Yung palang sinasabihan nila ng kadiri, ang ginawa ginaya lang pala yung ginawa ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya masyado kayong mamintas, ano ha? Oo. Kaya ka sabi ko, Brad Edwin, nung yan ay ilitaw ko, sagutin ko, napakinggan ni Brad Eli eh. Lumubay si Brad Eli. Oo. Tumigil. Opo. Pati si KDR nanahimik na rin, Brad Edwin. Ano na yun? Wala namang alam sa Biblia yun, Brother Willie. Oo. Hindi na inulit yung Boy Tutule. Hindi na yung kadiri. Stop na yun dahil naglitaw na ako ng talata eh. Opo. O ngayon, dahil mga bago na lang to mga fanatics na nangangantsaw, Brad Edwin, yung video na yan, ang kanila naman ngayong kantsaw, Boy Eardrum naman daw ang tawag sa akin. Opo. Boy Eardrum, yan ay ikang si Willie Santiago. Baka masalubong ninyo, humingi kayo ng bagong eardrum. Ganon. Ganon ang katsaw, Brother Willie. Kahit na ang problema mo hindi eardrum, manghihingi ng eardrum sa inyo. Ganon, Brother Willie. Kaya sabi ko, yung video, i-play natin ng buo Opo. at tingnan ang resulta. Opo. Noong maipag-pray ko at nagsabi ko na bigyan siya ng bagong eardrum, Yes. o yung may problema sa kanyang eardrum, nakarinig na ng maayos, Brad Edwin eh. Opo, yung tumanggap ng bagong eardrum. Yes. Ibig sabihin, yung sinabi ko na bigyan ng bagong eardrum, Opo. ano yun? Granted, Brad Edwin. Oo, nag-manifest, Brother Willie. Oo. Ipinagkaloob talaga na magkaroon siya ng bagong eardrum, Brad Edwin, para siya makarinig. Opo. Kasi Brad Edwin, kaya ko naman yun malakas ang loob ko na
sabihin kay Brad John Jit Geronimo na siya bigyan ng bagong eardrum. Opo. Meron kasing may nauna pa sa kanya, Brad Edwin. Opo. Si Brother Toti Flores, Ay, opo. yung nasa United Kingdom, at nandyan ngayon si Brad Toti. Opo, nanonood po siya ngayon. Oo, meron din siyang video, Brad Edwin. Yes. Na nung siya ipag-pray ko, nagka-problema kasi si Brad Toti sa puso naman. Opo. Ha? Opo. Nung ipag-pray ko si Brad Toti, ang sabi ko, bigyan siya ng bagong puso naman. Baka naman bagsaga kayo ng bagong puso naman ngayon. Ngayon, sige. Ito naman yung video ni Brad Toti Flores. Opo. Na noong ipag-pray ko siya, na siya bigyan ng bagong puso, ito naman si Brother Toti, Brother Edwin. Pakinggan natin yung kanyang testimony. Ako po si Marshall Flores o Toti po ang aking palayaw na bumabati po sa inyo from Manchester sa United Kingdom. Nais ko lang po i-share ang isang milagro na nangyari sa akin dahil about 2 weeks ago nakaramdam po ako ng chest pain at pananakit po ng batok at both my hands and feet are numb. Nasa trabaho po ako noon and after 2 hours sabi ko sa boss ko, I need medical attention because it's getting worse. So pumunta po ako sa A&E or emergency room po sa pinakamalapit na ospital. At doon po in-ECG ako, kinuhanan ako ng blood sample, x-ray, at binigyan po ako ng mga gamot. Doon po sa blood result, nakita po nila yung troponin ko po ay tumaas. Yung pong troponin, dapat po walang po trace yan sa ating dugo kasi po it's an indicator na nagkaroon ng cardiac event yung puso. So, ang nangyari po, they kept me in the hospital overnight kasi po kinuhanan po ulit ako ng dugo after 6 hours. And yung troponin po halos ganun pa rin yung level. So nung dinischarge po ako ng madaling araw around 5 a.m. ang sabi po sa akin ng doktor magpa-konsulta po ako sa cardiologist. At yun nga po ang ginawa ko, doon po sa ospital na malapit sa aming bahay, doon po ako pumunta at sinabi ko po yung nangyari. At right there and then po, na-admit po ako. Linggo na po yan linggo. September 1. At ang recommendations po, iscan yung aking puso, i-undergo ako ng cardiogram, at more blood tests. At na-admit po ako doon for 11 days. So, anyway, to cut the story short po, yung pong mga test ko, lahat normal. Yung angiogram ko po, normal din. Wala pong blockage, wala pong problema sa arteries ko sa puso. So, I was really glad. At wala pong depresya po sa puso ko. Pero ang nakakapagtaka, even the cardiologists were puzzled because they were thinking saan po nanggaling yung pagtaas ng aking troponin. So sa akin po isa lang po ang ang rason kung bakit po nagkaganyan. Nagkaroon po ng milagro. Kasi po nung hiningan ko si Brad Willie ng prayers po, narinig ko po yung sinabi niya na sana po bigyan po ako ni Jesucristo ng bagong puso. And I think that's what happened. Binigyan po ako ng panibagong puso ng ating Panginoong Jesucristo. At kaya po walang nakita sa sa angiogram. Miski po sa scan ng puso ko, wala rin nakita. Normal po. Kaya ngayon po yung mga doktor hindi na alam kung saan galing yung pagtaas nga po nung nung enzyme, yung troponin. Pero sa akin po, ang alam ko, yun po, nagkaroon po ng milagro. At
Dahil ako po ay naniniwala na hanggang sa ngayon nagmimilagro pa rin po ang Diyos sa atin. At naniniwala po ako na nabigyan po ako ng panibagong puso ng ating Panginoong Hesus. At dahil po dyan ay nagpapasalamat po ako sa ating dakilang Diyos sa pamamagitan po ni Jesucristo. At nagpapasalamat din po ako sa kapatiran sa kanilang pagbibigay ng suporta at dasal sa akin. At sana po sama-sama po tayo dito sa ating iglesia. Dahil po dito sa ating iglesia, meron po tayong pag-asa. Dahil lahat po tayo naniniwala na meron pang himala na ginagawa po ang ating Panginoong Jesucristo para sa atin pong lahat. At himala na nagpapagaling ng sakit. At himala na nagbibigay sa atin ng pag-asa. At dahil po dyan, lubos po ang aking pasasalamat. At sana po dire-diretso lang tayo. God bless po sa lahat. Salamat po. Yan ang video ni Brother Toti Flores, Brother Edwin. Opo. Na siya'y nasa abroad nung mangyari yan, Brother Edwin. Ano? Sa United Kingdom, Brother Willie. Oo, noong ipag-pray ko siya na siya'y bigyan ng bagong puso. Opo. Ayun, si Brother Toti, nagtataka yung kanya mga doktor, Brother Edwin. Opo. Paano nangyari? No? Yes. Ay, ang sagot ni Brother Toti, merong himala na nangyari. Yes. That was 2019, sabi ni Brother Toti Flores. Opo. Ayan, Brother Edwin. Yes, Brother Na pinakinggan ng Panginoon yung prayer Opo. na siya'y mabigyan ng bagong puso. Opo. Kaya yung kay Brother Jojit Geronimo, Brother Edwin, Opo. ano na lang yun kumbaga napatunayan ko na kasi, Brother Edwin, na pagka humiling ako sa Panginoon, Yes. May sakit yung tao, kung ano yung kanyang kailangan, si Brother Toti kailangan ng bagong puso, Opo. di binigyan ng bagong puso. Opo. Ang Panginoon ang nagbigay sa kanya, no, Brother Edwin? Yes. Opo. Ako lang ang humiling para kay Brother Toti. Yes. Diba? Opo. Yung Brother John Git Geronimo, dahil may problema yung eardrum, Opo. hindi hiniling ko sa Panginoon na bigyan naman siya ng bagong eardrum. Ipinagkaloob naman po. Pinagkaloob naman, Brother Edwin. Yes, Brother Willie. Ano ang dapat nating maintindihan dito, Brother Edwin? Itong mga nangangantsaw, Opo. naawa ako sa kanila kung tutuusin, Brother Edwin. Bakit po? Nakamatayan sila ni Brad Ele, no? Opo. Tapos ngayon si KDR naman na inutil. Opo. Walang alam naman sa Biblia. Brad Edwin, di ba? Wala namang maituro sa kanila ngayon. Masakit lang pakinggan yung sinasabi ko, pero totoo. Opo. Na inutil talaga si KDR. Pagkatotoo talaga, masakit. Oo, pagdating sa Biblia, talagang, ayan basyo, Brad Edwin. Zero. Oo, none. Oo. Yun, Brad Edwin. Ako salamat at nabigyan ako ngayon ng pagkakataon na yan mabigyan ng paglilinaw, Brad Edwin. Opo. Na yung ginagawa ko rito, Brad Edwin, na yung may sakit ipag-pray ko, Yes. at kung kailangang mabigyan ng bagong puso, yun ang aking hiniling sa Panginoon at ipinagkaloob naman. Yes. Bigyan ng bagong eardrum para makarinig yung may problema sa pakinig, Brad Edwin. Opo. At ipinagkaloob naman, Brad Edwin, ano? Opo. Bakit ko alam gawin yan, Brad Edwin? Kasi, alam ko kasi yung nandoon sa unang Korinto 12:9 hanggang 10, Brad Edwin. Sa magandang balita, Biblia, nasalin. Ang espiritu ring iyon ang nagkakaloob sa iba ng pananampalataya sa Diyos. Opo. At sa iba'y ang kapangyarihang magpagaling sa mga may sakit, Brad Edwin. Opo, maliwanag. Yung Espiritu Santo. Opo. Pagka yan ay nasa iyo, Brad Edwin, Yes. pwede kang mapagkalooban ng Holy Spirit ng kapangyarihan na magpagaling sa mga may sakit, Yun. Brad Edwin. At yun nga yung nararanasan ng mga nakikinig sa ating pangangaral, Brad Opo. Edwin. Meron tayong pinatukan ng kamay, meron tayong pinag-pray. Yes. Gumaling sa kanilang mga sakit, Brad Edwin. Opo. Dahil yun sa Holy Spirit. Tama po. Hindi naman dahil kay Brad Willie, hindi naman dahil kay Brad Edwin. Dahil sa Holy Spirit. Opo. Yung kapangyarihan ng Holy Spirit para magpagaling sa mga may sakit, Opo. naipagkaloob sa atin yun ng Holy Spirit, Brother Opo. Edwin. Tama po.
Ngayon, ano pa sabi sa talatang 10? May pinagkalooban ng kapangyarihang gumawa ng mga himala. Ayan, Brother Edwin. Opo. Hindi lang yung kapangyarihan para magpagaling sa mga may sakit Opo. ang ipinagkakaloob ng Holy Spirit. Opo. Meron din siyang ipinagkakaloob na kapangyarihan na gumawa ng mga himala. Opo. Brad Edwin. Related naman sa mga himala ito, Brother Willie. Yes. At yun nga yung ginagawa ko, Brad Edwin, na Yes. pagka ang problema ay sa puso, Opo. gagaya kay Brad Toti Flores, dahil alam ko na ang Holy Spirit ay may ibinibigay ding kapangyarihan para gumawa ng mga himala. Opo. Eh di ano ang sabi ko sa pananampalataya ko? Yes. O si Brad Toti, bigyan ng bagong puso. Opo. Dahil yun nga yung kapangyarihang kaloob ng Holy Spirit para ang isang tao na sumasampalataya makagawa ng mga himala. Amen. Amen po sa mga nasa Facebook, nasa YouTube. Yan, si Brother Lito, mayroong testimony. Brother Edwin, pakibasa mo habang hinihintay natin yung mga komento dyan. Sige. Ito po, galing po kay Brother Lito Slop. Ako po, madami ng karamdaman na pagaling ng Panginoon gaya ng sleep disc sa pamamagitan ng panalangin ni Brother Willie. Ayan, si Brother Lito yan. Ano? Tapos meron pa dito, yung nasa taas, yung sa Facebook, hindi ko lang ibaba. Ayan, si Itoy, Brother Sige, Willie. oo. Itoy V. Cruz, sabi niya, salamat sa Diyos. Ako po ay pinag-pray ni Brother Willie Santiago sa pananakit ng kaliwang tenga ko. Ngayon po ay magaling na po ako. Totoo pong kumikilos ang Diyos sa pagpapagaling ni Brother Willie Santiago sa mga sumasampalataya sa ating Panginoong Jesucristo. Amen, amen. Praise the Lord, hallelujah. Ayan, Opo. Brother Edwin. Ano? Yes, Brother Willie. Ayan, salamat dito sa ating mga kasama na sila mismo nagpapatotoo, Brad Edwin. Yes, Brother Willie. Na yung binabasa nating mga talata sa Biblia, Apo. yan yung totoong naranasan nila, Brad At Edwin. totoong nangyayari, Oh, Brother. yes. At tayo, kinasangkapan lang naman ng Panginoon. Yes po. Oh, yun yung ibig ko sabihin, Brad Edwin. Dahil ako ay alam ko yung nakasulat sa Biblia na yan. Yes. Sumasampalataya ako. Opo. Na pagka ang Holy Spirit ay nasa iyo, Opo. ang Holy Spirit nagkakaloob ng kapangyarihan para magpagaling sa mga may sakit. Opo. Meron din siyang kaloob na kapangyarihan para makagawa ng mga himala. Yes. Kaya, Brother Edwin, ako marami na rin nakitang mga himala Opo, ako din, Brother Willie. di ba? Oo. Brother Edwin, kasi sabi ko, nagbigay ang Holy Spirit ng power Yes. para makagawa ng mga miracles. Opo. Ade, sulitin natin. Oo, i-consume natin. Oo. Di ba, Brother Edwin? I-maximize. Oo, pati nga mga alagang hayop na may sakit di ba? Sinama na nga natin, Brother Edwin. Opo, pati nga halaman, Brother Willie, nadamay na rin. Yes, di ba? Oo. Noong isang araw may nagbigay sa akin, Brad Edwin, ng ng oregano. Opo. Di ba, tinanong kita na marunong ka ba magtanim nito? Opo. Di ba, ikaw parang nag-aatubili. Opo. Parang ikaw nag-aalilangan. Kasi, di ba, meron tinatawag na mga green thumb. Yes, opo. Di ba, si Kapedeng? Opo. Yung kamay niya, pag sa halaman, talaga namang, di ba, mahusay ang kapeding sa halaman, talagang tutubo yan, gulay, di ba, Sika pwede magaling mag-alaga ng hayop, Yes. mag-alaga ng halaman. Yes, oo. Ikaw, nung tinatanong ko nung isang araw, parang, ano sabi mo, Brother Edwin? O kasi Brother Willie, alam kong wala akong galing sa pagtatanim, kaya Oo. parang nagdadalawang isip ako na ako ang magtanim. Kasi Brother Willie, nakakahiya din sa nagbigay. Kaya gusto ko mabuhay yung oregano, kaya ang gusto ko ang magtanim, talagang marunong magtanim. Meron kasi ang tawag, Brother Edwin, mainit ang kamay. Oo, mainit. Oo, na yung mahawakan niya, namamatay, di ba? Meron gano'n, Yes. Ako, Brother Edwin, ako, ang ginawa ko, yung oregano, Brother Edwin. Opo. Kangina ko lang tinanim yung Brother Edwin. Yes, opo. Alam mo ba ginawa ko bago ko itanim? Ano po? Di nanghingi ako sa kapitbahay ng lupa Opo. na nilagay ko sa paso. Yes. Yung lupa sa paso, Brother Edwin, nilehans ko na. Opo. Binasbasan ko na yung lupa. Opo. Sabi ko sa pangalan ni Jesus, binabasbasan ko ang lupang ito para maging matabang lupa. Opo.
Brother Edwin. Yes. Tapos nung itanim ko naman yung oregano, binasbasan ko rin yung oregano. Opo. Sa pangalan ni Jesus. Opo. Inuutusan kita, oregano, na ikaw ay lumago. Opo. Yumabong. Yes. In Jesus' mighty name. Yun. Brother Edwin, ganun lang. Yun. At least ngayon, Brother Willie, maglalakas loob na rin ako kung magtanim. Tapos di nung maitanim ko na, Brother Edwin, abang namang winiwisip-wisak ako ng tubig, binabaspasan ko rin yung didilig-dilig ko, Brother Edwin. Yes, oo. Abe ngayon, nung silipin ko, Brother Edwin, yung oregano, nakita ko na, maganda na ang nung oregano. Maganda na, tintig. Oh, Brother Willie, kanina nga, nung, di ba, pagdating ko, pinakita mo sa akin yung oregano. Parang nakita ko yung mukha nung nagbigay doon sa may loob ng paso. Brother Willie, nakangiti. Kaya binabati natin yung nagbigay niya, Brother Willie. Pero huwag muna natin bagitin yung pangalan, baka maraming manghingi Kasi, di ba, nung isang araw nabanggit ko, uminom ako ng oregano. Di ba? Kahit nga ngayon, habang nagbabroadcast. Kasi napatunayan ko, nahiyang ako, Brother Edwin. Oo, si Kapeding din na nagpayo sa inyo. Yung ubo ko, di ba, yung ako inuubo. Yes. Mula nung ako'y gawing kong tsaa yung oregano, Brother Edwin, nakabuti sa akin Yes. O kaya naman nung ako ay nakahingi sa Kapeding ng mga dahon. Yes. Tapos meron nakarinig sa ating pag-uusap na mahusay oregano. Opo. Meron na sabi, gusto mo bigyan kita. May volunteer. Ikaw magtanim. Sige ka ako, bigyan mo lang ako na magtatanim. Nung tayo magkaharap, ikaw sana gusto ko magtanim, Brother Edwin. Nung namaramdaman ko, ikay nagdadalawang isip. Opo. Brother Edwin, kasi kanina pagpunta ko rito, di ba yung oregano, iniwan ko lang dyan. Opo. Hindi pa pala ako na itanim ni Brother Edwin. Dahil maaga po ako umalis kanina, Brother Willie. Ako magtatanim nito. Oo. Yun ang ginawa ko, Brother Edwin. Kasi Brother Willie, totoo yan, nagdadalang hiya ako dun sa nagbigay ng oregano. Kasi nag-effort siya na ikaw ay mabigyan ng oregano dahil nakakatulong sa'yo. Tapos hindi mabubuhay, Brother Willie, dahil ako ang may gagagawa. Sabi ko, titinan ko ako kung kaya ko. Kanina po, maaga akong umalis, kaya hindi ko na naasikaso. Pero kanina naman, maganda naman yung pagkakatanim mo, Brother Willie. Talagang kita-kita mong dadabit, lalago yung oregano. Kasi, Brother, yung bago yung oregano na yan, meron na rin akong nasubukang itanim. Nung bago pa lang ako rito sa Rafaela, yung blue ternate, Brother Edwin. Talagang yun din. Nung itanim ko yun, saka binaspasan ko rin, Brother Edwin. Namunga naman Parang yung po bang nagbigay ng blue ternate tsaka ng oregano, isa lang, Brother? Isa lang. Talagang yun basta ako ay nagsabi, Brother Edwin. Talaga namang... Hindi kayo nabibigo? Oo, hindi ako napahihindian. Sana, no? Ngayon, ang ibig ko sabihin, Brother Edwin, ganito. Dahil ang Holy Spirit, sumasampalataya ako na siya'y naninirahan sa akin, Brother Edwin. Yes. Meron siyang mga kapangyarihang na ipagkaloob, Brother Edwin. At yung kapangyarihan na yon na naipagkaloob ay gagamitin para sa kabutihan. Yes. At libre naman, Brother Edwin. Walang bayad. Walang bayad. Yung pagpapagaling, Brother Edwin, na ginagawa natin, Yes. Tayo nagpe-pray para sa may sakit, sila gumagaling, wala tayong sinisingil na bayad doon. Tama po. Ayan, saksi sila Brad Toti Flores. Diba? Yung lahat ng mga pinag-pray natin na gumaling, wala tayong siningil, Brother Edwin. Yes. Kaya naman tuloy-tuloy ang pagkasangkapan sa atin ng Diyos, ng Holy Spirit, para sa maging daluyan tayo ng kagalingan ng ating mga kapwa-tao na may mga sakit at may mga karamdaman. Ngayon, ganito, Brother Edwin. Nauunawaan ko kasi na pagka ang tao ay nagsasalita at sa pananampalataya niya ginagawa yung pagsasalita, Brother Edwin, meron kasing kapangyarihan sa ating mga dila. Pag tayo ay nagsasalita sa pananampalataya. 18:21 ng Kawikaan, ganito po ang mababasa natin, mga kapatid, mga ka-Bible study. Pakibasa mo nga, Brad Edwin, ng Kawikaan 18:21. Ito po ang ating mababasa, kamatayan at buhay ay nasa kapangyarihan ng dila. Ayan. Ang sabi sa talata, kamatayan at buhay ay nasa kapangyarihan ng dila. Mga kapatid,
mga ka-Bible study, ang ating dila, Opo. itong ating bibig, Yes. may kapangyarihan yan. May power. May power. Kaya pagka ikay nagsalita, Brad Edwin, Opo. yung lalabas na salita sa bibig mo, Yes. yun ang mangyayari. Yun po yung magaganap. Yun ang magaganap. Kasi Brad Edwin, hindi ba tayo mga anak ng Diyos? Opo. Tayong mga sumasampalataya sa Panginoong Hesukristo. Yes. Pagka pinag-aralan natin ang Diyos, Brother Edwin, Opo. ang Diyos pagka nagsalita, Opo. yung kanyang sinalita, yung kanyang sinabi, yun ang nangyayari. Yun. Pasa, Henesis 1:3. Ito halimbawa, mga kapatid, mga ka-Bible study. At sinabi ng Diyos, magkaroon ng liwanag at nagkaroon ng liwanag. Ayan, Brother Edwin. Opo. Ang Diyos, pag nagsalita, Yes. yung kanyang sinalita, yung kanyang sinabi, yun ang nangyayari. Opo. Tama po. Sulat. Tayo mga anak ng Diyos, tayong Yes. mga sumasampalataya. Opo. Yung kapangyarihan nasa atin, Yes. Brother Edwin, Opo. kung papaanong ang Diyos pag nagsalita, yung kanyang sinalita, yung kanyang sinabi, natutupad, nangyayari, Yes. pwede rin sa atin yon bilang mga anak ng Diyos. Amen! Amen. Kaya pala pag sinabi mo, Brother Willie, na bigyan ng bagong eardrum, Yes? yun ang mangyayari. Yes, at yun naman talaga nangyari. Opo. Di ba? Doon kay Brad Jodnit Geronimo. Opo. Kay Brother Toti Flores, dahil may sakit sa puso. Ang sabi ko, bigyan siya ng bagong puso. Nangyari kay Brother Toti Flores. Amen. Amen. O yun, mga kapatid, mga Bible study, ang ating sagot at paglilinaw dyan sa mga kantsaw. Ano? Apo. Yung pang-aalipusta ng mga fanatics, Ikalawang Pedro 2:12, nagsisialipusta sa mga bagay na hindi nila nalalaman. Tugma-tugma, Brother Willie, kasi ang alam lang nila mang-alipusta, pero yung inaalipusta nila, wala silang idea, wala silang alam. At delikado sila, Brad Edwin. Yes. Kasi yung kanilang pagsasalita ng masama, Yes. inaalipusta nila yung bigyan ng bagong eardrum. Apo. Hindi naman ako inaalipusta, Brother Edwin eh. Opo, ang akala kasi nila, Brother Willie, ikaw ang inaalipusta nila. Kaya ikaw ang pilit na, kinakantsawan eh. Oo. Ang inaalipusta nila, Brother Edwin, Apo. yung Holy Spirit Opo. na nasa akin. Yes, na nagkakaloob ng pagpapagaling at gumagawa ng mga himala. Yes. At yun nga, Brad Edwin, mabigat na kasalanan yon sa Biblia. Tama po. Yan ang kapusungan sa Espiritu Santo, Brad Edwin. Pala talaga yung talaga, Brother Willie, ang kapusungan sa Espiritu. Yes. Oo, kasi si Jesus Christ, nung siya nagpagaling ng may sakit, Opo. sabi nung mga Pariseo, kaya naman niya nagawa yan kasi dahil sa prinsipi ng mga demonyo kay Beelzebub. Opo. Binibigay nila ang kredito Kay Beelzebub. kay Beelzebub, kay Satanas. Opo. Doon sinabi ni Jesus Christ na yun nga yung kapusungan sa Espiritu Santo. Kasi kaya naman si Jesus Christ, nagagawa niyang magpagaling, gumawa ng mga himala dahil sa kapangyarihan ng Holy Spirit, Brother Edwin. Opo. Itong mga Pariseo, ang kredito ibinibigay kay Satanas. Yes. Yun ang kapusungan sa Espiritu Santo, Brother Edwin. Yung hindi mo ibigay kay Jesus Christ yung credit, Brother Willie. Yes, sa Holy Spirit. Holy Spirit, Brother oo. Edwin. Oo. Kaya yun ang ating warning dito sa mga fanatics. Oo, na Kasi, nakakatsaw. kasi Brother Edwin, di ba meron kang kilala, nakasama natin dati, no? Opo. Di ba, Exeter din. Exeter din, Nakasama natin. Opo. Nung magalit sa akin, inalipusta na yung healing ministry. Opo. Di ba? Yung pagpapagaling, marami siyang paninirang ginawa. Hindi ba, hindi naman tumagal yung taong nanira na yun sa atin, Brother Edwin. Ay, hindi tumagal, Brother Willie. Oo, di ba? Noong daanan nung COVID-19, tapos agad. Oo, wala na, hindi na nakabawi. Oh, pero nung mga nakaraang panahon, di ba, marami siyang sakit. Matindi pa yung sepsis, di ba? No? Siya nakasalba doon sa sepsis eh. Yes. Dahil pinag-pray ko rin, Brother Edwin eh. Tama po. Pero nung siya nagalit na sa akin dahil hindi ko pinagbigyan sa kanyang kagustuhan, Brother Yes, Edwin, tama. ano? Hindi ko pinalusot. Yes. Sabi, siniraan na ako sa kapatiran. Tapos pati yung pagpapagaling sabi, peki daw, hindi raw totoo. Opo. Noong panahon ng pandemya ng COVID-19, Opo. Abi, yung COVID-19, Brad Edwin, ano yun pulmonya lang naman yun di ba? Opo. Kung ikukumpara mo sa sepsis, Opo. no? Mas paano yung sepsis? Kasi sa dugo yun Oo, kasi lahat ng buong katawan niya, Brother Willie. Oo, yung sepsis, di ba, no?
infection sa dugo. Yes, opo. Sabi, nung tamaan ng COVID, patay agad, Brother Edwin. Eh. Kasi nga, namumusong sa Holy Spirit, Brother Edwin. Yes, pero nung time na siya po ay may sakit na sepsis, Brother Willie, siya ay sumasampalataya pa nun, na Oo. papagaling, di ba? Oo. Isang panalangin lang gumaling sa sepsis eh. Opo. Kinausap na nga ng doktor yung kanyang misis eh. Sabi mag-ready-ready na kayong mabiyuda. Yes. Dahil talaga hong delikado yung sepsis na yan, Brother Edwin. Opo. Pero nung ipag-pray natin gumaling sa sepsis. Ayun nga po eh. Oo. Pero nung naninira na sa atin at sinisiraan ng healing ministry, nung dapuan ng COVID-19, kepok agad, Brother Edwin. Ay, hindi na nakabawi, Brother Willie. Oo. Nakuluyan na talaga. Oo, kasi nga, yung kapusungan na sa Espiritu Santo ang ginawa, Brother Yes. Edwin. Yun, I hope, Brother Edwin, maliwanag na, yang tungkol dyan sa ano na yan, yung boy eardrum na yan. Matutuldo ka na at matatapos na yung usapin na yan, Brother Willie, tungkol sa boy, tutulin na yan, tsaka sa boy ear.